Nandito ka rin para magpagamot? Siyempre, sa ospital, para magpagamot. Sakit sa babae. Mukhang ang pribadong buhay ni Jiang Xiaoji ay hindi masyadong maayos. Jiang Yuan, ang galing mo na, ilang taon na tayong hindi nagkikita. Presidente Fu, hindi ba't nagkukunwaring hindi mo ako kilala? Huwag kang magpalihis ng usapan. Bakit ka nandito sa ospital? Ikaw naman, hindi naman siguro para lang sa akin. O baka naman, mahal mo pa rin ako, Ginoong Fu. Walang hiya. Ano ka, Hilo? Sino ka ba? Ganon din ang iniisip ko. Kaya, sige na. Ano? Hindi ba tinala mo ang binibining ito para magpagamot? Look, Xiaoji. Base lang sa isang salita ko, nahulaan mo na agad na. Hindi maayos ang pribadong buhay ko. Mukhang ikaw ang eksperto sa sakit. Ikaw. Paumanhin, dumadaan lang ako. Mas maganda yan. Nga pala, Fueni, inihanda ng nanay natin ang kasal natin. Kaya may oras tayo para pumili ng singsing. Ganun ka lang sumunod sa nanay ko. Sino ba ang may pera? Pera na naman. Hindi ako papayag. Papayag ka, inayos na ni tita. Bukas magsisimula na ako sa kumpanya. Kita tayo bukas. Alamin mo kung bakit siya pumunta sa ospital. Pakakasalan mo ba siya? Panaginip lang yan. Mukhang kailangan kong magmadali. Boss Fu. Narito po ako para mag-report. Ipakilala mo sa kanya ang proseso. Sige. Ang dali mong pumayag. Sabi ng presidente, linisin mo ang banyong ito ngayon. Ang posisyon ko ay personal na sekretarya ng presidente. Aya, ito ay eksklusibong banyo ng presidente. Lumabas ka. Pasensya na po, Boss Fu, hindi ko pa natatapos ang paglilinis. Mamaya na ang linis. Hindi pwede, kailangan kong umuwi ng maaga. Hindi naman yan bago sa'yo, huwag kang mahiyain. Jiang Yuan. Ang kapal na ng mukha mo. Bilisan mo. Ayaw mo pang sumuko, nagtatrabaho ka na ng ganito. Kung talagang mahal ka ni Weni Jej, papayag ba siya? Si Lucy, para umangat. Ginagamit niya ang mga maduming paraan, mga lalaking nakasama niya. Mas marami pa sa nakita mo. Kung talagang mahal mo pa si Wenyi, huwag mong hayaang mapahamak siya. Gusto ko. Itaas mo ang paa. Ang bababa mo. Bitawan mo. Ayaw ko, sasabihin ko sa'yo, ako na ngayon ang tunay na girlfriend ni Wenyi Jej. Mas mabuting itigil mo na ang masamang balak mo. Mahal ka ba talaga niya? Kung talagang kumpiyansa ka sa sarili mo, hindi ka sana pumunta rito para hanapin ako. Ikaw. Anong ginagawa niya rito? Yung sinabi ko, narinig kaya niya? Ang bigat naman ng pagmamahal na iyan. Wenyi, Natatakot ako na baka saktan mo siya at masaktan ang kamay mo. Huwag mong isipin na ako ay nagmamalasakit sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Kung wala na ako sa puso niya, dapat ko na bang bitawan?
Kumusta na ang progress? Lahat ay normal. Bilisan mo, huwag mong kalimutan na triple ang penalty fee. Naku, talagang nahihirapan na ako ngayon. Bukas ay kaarawan ni Wenye. Siguraduhin mong maayos ang paghahanda. Sino ang nag-utos sa'yo na galawin siya? Para lang mas makatotohanan ang pag-arte, di ba? Sino ba ang may kasalanan? Kasi napakatalino ni Jiang Xiaoji. Sige, huwag kang magkaroon ng ibang ideya. Kung gagalawin mo ulit siya, tapos na ang kontrata natin. Wala ka ng lugar sa showbiz. Kasalanan lahat ng babaeng iyon. Boss, may appointment si Boss Song ngayong gabi sa Yulinsuan. Aiwan. Bakit hindi mo kami sinabihan na umuwi ka? Hindi pa ako nakakapagsalita. Paano ninyo nalaman? Nauwi na ako. Siyempre dahil kami ay may malawak na koneksyon. Welcome back. Tara, imbitahan tayo ni Singsing ngayong gabi sa Yulinsuan. Kain, inuman at libangan, isang package na. Palagi na lang si Singsi ang pinagkakakitaan mo. Eh kasi mayaman siya, tara na. Tayo na. Mauna na kayong dalawa, magpapark muna ako. CJ, Sundan mo. Simula nang lumitaw si Jiang Xiaoji. Bakit parang lalong naging kakaiba ang boss? Boss Fu, nakating ka na. Hari na nila. Ara na. Boss Fu, Hanap na ba siya? nahanap na, pero, Diretsuhin mo na. sabi ng waiter, nag-check-in sila sa hotel. Ilang kwarto? Isang kwarto. Dahil mo ako doon. Sage, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kaya mo ba? Bomba, panalo ako. Halika, halika na. Ilang taon na ang nakalipas, bakit ganyan pa rin ang paglalaro mo ng baraha? sa abroad, araw-araw ay pag-aaral lang at pagpunta sa ospital. Wala akong oras maglaro. Huwag kang mag-alala, araw-araw kitang sasamahan maglaro. at ako rin. Ang bait mo, naiiyak ako. Buksan mo. Baka may mamatay, boss. Ako muna ang papasok para tingnan? Tama. Hindi dapat magkakamali ang babaeng yon. Interesado pa rin ako sa kanya. Gising ka, boss. Matagal na nating inihanda ang plano na ito. Pero hindi mo pa rin makalimutan ang iba. Hintayin kita sa lobby. Kahit ano ang mangyari, huwag mong hayaan silang. Sasipot. Sage, Wala pang balita. Boss Fu, si MS Jiang. Nasa loob sila ng kwarto. Naglalaro ng baraha. Tulog na sila. Hindi lang si MS Jiang. May isa pang babae. 3 sila. 3. Ang laki ng laro. Malaki nga ang laro. Wala, 7, 8, 7. Dama, hari. Boss, hintay. Hindi sila nagsusugal. Baraha lang, simpleng laro. Baraha lang, walang ibang kahulugan. Nagkakamali ka. Tawagan si Jiang Yuan. Ipahatid niya ako sa bahay. Ako na lang ang magmamaniho. Lasing ka na. Ako? Hindi ako uminom. Sabi ko, lasing ka na. Lasing na ako. Maneho ka. Ano? Kailangan pa bang turuan kita? Gusto mo akong akitin? Pwede, papayag na lang ako. Boss Fu, sa mga nakaraang taon, naging ganito na ba talaga ang kalagayan mo? Kahit ang seatbelt. Kailangan pang tulungan ng iba. Maneho. Sa Linjiang International. Bakit ka galit? Hindi ako galit. Nakakalito. Sa tingin ko, si Aiwan. Mahal pa rin si Fu Wenye. Trabaho lang ang dahilan niya. Pagbalik niya sa bansa, pumasok agad siya sa Fu Corporation at naging personal na sekretarya pa ni Fu Wenye. Dapat mong malaman, ang pinag-aralan niya ay jewelry design. Walang koneksyon sa trabaho niya ngayon. Baka mataas lang ang sahod sa Fu Corporation.
Tama, pero mas mabuti kung hindi siya mahulog sa bitag na yon ni Fuenyi noong kami ay naghiwalay. Halos mawalan siya ng kalahating buhay. Aywan, ano ang nangyari? Bilisan mo, dadalhin kita sa ospital. Kian. Nawala ko siya. Wala naman tayong magagawa noon. Ang perang iyon ay para sa pagpapagamot ni tita. May intindihan ka niya. Hindi, napakabuti niya. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya. Baka magalit siya sa akin. Mas mabuti pa nga na magalit siya sa akin. Mas mabuti sa pakiramdam ko. Nandito na tayo. Fuenyi, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Nandito na tayo. Narating na natin ang lugar. Ano ang ginawa mo sa akin kanina? Wala naman. Baka nanaginip lang ako. Nanaginip akong kinagat ako ng aso. Fuenyi, Ako ang boss mo. baba ka na. Coach ko ito. Jiang Yuan. Jiang Yuan, asama mo si Wenyi nang umuwi. Tara, pasok tayo at umupo. Tita, Ito ay magandang pagkakataon. Dalahan mo si Wenyi ng gatas. ako. Ang bilis, dinala ka na niya sa bahay. Magsumikap ka. Sandali. Dinadalhan kita ng gatas. Narito na ang gatas. Pwede ka nang umalis. Nakatingin sa labas ang nanay mo. Ako titignan ko munang inumin mo. Madam, hindi ba't dati ay? Hindi kayo nasisyahan kay Bibi, Jiang? Walang mabuting tao sa showbiz. Kahit ano pa ang mangyari, si Jiang Yuan ay mas mabuti kaysa kay Lucy. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Ang isang tao ay dapat maging maunawain. Tignan mo ang hitsura mong barumbada. Wala man lang kahit kalahati ng lambing at alaga ni Ziyi. Walang babaeng galing sa showbiz ang papayagang pumasok sa pamilya namin, ang mga Fu. Naubos ko na. Ang init-init naman dito. Kung pinagplanuhan mo ito kasama ng nanay ko, hindi na ako magpapakumbaba. Sige na, basta nakalock ang pinto. Wala akong ginawa. Tatawag ako ng tao. Ayos ka lang ba? Ganyan pa rin, matigas ang ulo. Hindi mabuksan ang pinto, may mangyayaring masama kung ganito.
Lalaki, kagabi hanggang madaling araw. Kaya natulog ka kay Fu Wenyi. Hinaan mo nga. Yuanji, ikaw palaga ang desidido. Wala akong magagawa. Hello, pakibalot po ito. Salamat. Ang gandang pagkakataon to, magpakasal na kayo agad. Hindi siya papayag. Huwag ka nang magpakamatay sa isang puno. Tara na, birthday niya ngayon. Bigyan natin siya ng sorpresa. Tumawid na po. Sandali. Pasensya na. Ayoko sa masyadong siksikan. Ano nang sigasigaw mo? Alam mo ba kung sino ang nasa loob? Anong kinalaman niya sa akin? Sumasakay lang naman ako ng elevator. Siya ang girlfriend ng aming President Fu. Ang magiging may bahay ng Future Group. Ikukumpara mo sa kanya. Bakit hindi ko siya maikukumpara? Kung titingnan ka lang ng presidente ng masinsinan, magki-perform ako para sa'yo. Tandaan mo, patiwari. Alisin mo yung tao kanina. Opo. Pagkatapos kong ubusin, tatakas ka na lang. Lu Xiaoji, pakyat na po ang presidente. Ano naman? Gusto mo pang panagutan kita? Huwag mong isipin na kapag nakuha mo na ang katawan ko, makukuha mo na rin ang puso ko. Sasabihin ko sa'yo, noong mga taon na yon, nang iwan mo ako sa gabing umuulan. Noon pa, ako ay... Bakit ang lakas ng alog ng elevator na to? Hindi ako makatayo ng maayos. Hindi na ba kayo papasok? Narinig mo na ba? Na-terminate yung yar kaninang umaga. Dahil lang sumakay siya sa elevator. Kasama si Lu Xiaoji. Naantala ang oras ni Lu Xiaoji. Sobra namang pinagbibigyan ni Presidente si Lu Xiaoji. Pero narinig mo na ba? May bago raw na gustong mangakit sa Presidente. Sa loob ng elevator, muntik na nga raw magtagumpay. Sino yun? Sino nang walang mata yun? Ako. Ikaw. Ikaw lang, isang tagapaglinis. Nakita mo ba, personal secretary ng boss? Personal secretary, naglilinis. Ganyan ang kapalit ng pagpapahiya. Kay Lu Xiaoji. Natakot ako, nanginig ang tubig sa baso. May mga tao talaga. Marumi ang katawan, kailangang maligo ng maayos. Ako nga ang nambola kay Boss Few. At alam ko kung paano siya mabubola. Gusto niyo bang malaman? Sasabihin mo sa amin. Maraming tao dito, sa loob na tayo mag-usap. Anong takot? Dalawa lang tayo. Yan ang kapalit ng pagpapakalat ng chismis. Hintayin mo lang ako. Hintayin kita, Day. Ganito na lang ba? Para kay Lu Xiaoji kaya tayo. Sinapak ng babaeng yun. Sabihin natin kay Lu Xiaoji, Tara. Alam ko na. Magtrabaho muna kayo. Hindi pa siya pinapatawad ni Wenyejej. Hindi pwedeng si Wenyejej. Ang babaeng to ang nagtaksil sa kanya. Kung malaman to ni Wenyejej. Bakit nandito ka pa? May mahalagang bagay akong sasabihin. Pagsasamahan lang tayo sa trabaho, huwag kang makialam. Hindi mo kailangang sabihin sa akin. Boss Fu, yung dahilan kung bakit pumunta. Sa ospital si Jiang Qiaoji, nalaman na. Hindi ba't nagpatingin siya sa obgyn? Pasensya na, hindi ko dapat sinabi ng diretsahan. Lu Xiaoji, mali ang hinala mo.
Bumisita si Jiang Xiaoji sa ospital. Pa sa ina niya. Okay lang, may iba pa akong ebidensya. Mag-set ka ng appointment, bibisita ako kapag may oras. Sige. Pupunta ka rin. Wala kang pakialam. Ang ingay dito. Pumasok ka sa opisina nang hindi kumakatok. Boss Fu, okay na ba? Anong kailangan mo? Maligayang kaarawan. Mag-wish ka na. Sana magkasama tayo habang buhay. CJ, Narating na ang regalo. Pwede ka nang umalis. ito'y regalong pinag-isipan ko ng matagal. Ikaw mismo ang magbukas nito. Grebe, si Jiangji nga lang ang may ganito. Ang may lakas ng loob na bastusin si Boss Fu. Isang berdeng sombrerong pinag-isipan ng matagal. Tiyak na patay si Jiang Yuan nito. Walang lalaking makakatiis ng ganitong pang-asar. Boss Fu, kanina pa sana sasabihin sa'yo. Si Jiang Xiaoji, may bakas ng pagiging malapit sa iba, hinala ko. Tumahimik ka. Lumabas ka. Wenye Jej, ako. Umalis ka. Ako, aalis na ako. Jen Yuan, mukhang kagabi. Masyado kitang pinagbigyan. Sa birthday party mamayang gabi, ipapahayag ko. Ang kasal ninyo ni Jiang Yuan, siguraduhin nandyan ka. Tinanong mo ba ako? Oras at lugar, ipapaalam ng assistant ko. Chen Zhao, Boss Fu, humanap ka ng 10 stylist. Teka. Pumili pa ng ilang suit. okay. Hindi naman dahil sa'yo to. Gusto ko lang pagsisihan mo. Kung sasabihin ko kay nanay ni Jiang Yuan, na ang anak niya ay nagmamadaling maging kabit, si Jiang Yuan na yun, makakasama pa kaya ni Wenye Jej? Alam kong darating ka. Nasaan si Jen Yuan? Nagbibihis, malapit na. Wala akong pakialam kung darating siya. Sige, sige, asikasuhin mo muna ang mga bisita. Alam kong mahal mo pa siya. Bakit ang tagal, hindi pa dumarating? Aywan, parang ang bilis naman. Ayuan, isipin mong mabuti. Sa pamilyang tulad ng Fu, ang engagement at kasal, halos makapareho na. Kung darating si Fuenye, papakasalan ko siya. Ayuan, kung dahil lang sa pera yan. Kaya kung, Tumigil ka. Alam mo naman na hindi ganoong klaseng tao si Aywan. Ganon ba? Ako. Dati. Ngayon, ganun pa rin. Ito lahat ng pera na binigay niya sa akin. Kung talagang hindi na niya ako mahal, bibitawan ko siya. pesensya na. Huwag kang masyadong seryoso. Hindi rin naman ako. Magandang bagay. Alam kong may girlfriend siya. Tama na. Yung babaeng yun na si Lucy, sa isang taon. Daan-daang lalaki ang nakatsismis sa kanya. Sinagip mo pa. Si Fuenye, di ba? Siguro. Nandyan na ang sasakyan ko, aalis na ako.
Hindi ba si Jiang Yuan yan? Yankee, ikaw pala. Magkakilala pala kayo? Si Jiang Yuan ang campus crush namin noong college. Balita ko, nalubog sa utang ang pamilya niya. Ang tagal nating hindi nagkita, ikakasal ka na ba? I engage. I engage. Sa simpleng go na yan, hindi kaya. Sa online shopping lang yan, 100 o 200? Ito ay high-end boutique. May mga tao, para lang magpakitang gilas, pumupunta rito, para magpa-picture. Di ba, Jiang Yuan? Pero, Yankee, naalala ko, yung tatay mo dati hindi naman ganoon. Kalago ang buhok. Bakit ngayon halos kalbo na? Ano bang sinasabi mo? Asawa ko to. Asawa mo pala? Medyo maagang tumanda. Kung hindi mo sasabihin, akala ng iba. Tatay mo, Inggit ka lang. Asawa ko, Vice President siya ng subsidiary, ang Fu Corporation. ang galing naman. Mga tulad mo, hindi maabot ang ganitong klase ng buhay. MS Jiang, ang ganda mo. Kilalanin natin ang isa't isa. Huwag na, mahal. Yang probinsyana, hindi marunong rumespeto. MS Jiang, naghihintay ka ba ng sasakyan? Gabi na, mahirap maghana. Ihatid na kita. Hindi na, darating na ang sasakyan ko. Darating na. Bisikleta o tricycad. Porsche ang sasakyan ng asawa ko. Nakasakay ka na ba? Si Jiang Xiaoji. Minsan, mas mahalaga ang pagpili kaysa sa pagsisikap. Ako, Narito na ang sasakyan ko. Pasensya na, hindi pa ako nakasakay sa mas mababang klase ng sasakyan tulad ng Porsche. Nasasakyan. Kapag may oras ka balang araw, pakisabi mo sa akin. Ano ba talaga ang pakiramdam? anong klaseng tao ang kaklase mo? Isang taong wasak ang buhay, nawalan ng laha. Imposible, ito ay sasakyan ng punong tanggapan ng grupo. Hindi pa ako nakasakay nito. Ngayong gabi, magpapakasal ang chairman ng grupo. Baka ang kaklase mo ay si Madam Fu. Impossible, lalong lumalayo ang sinasabi mo. Paano maaaring magagusto si Chairman Fu? Sa taong tulad niya. Tama ka. Huwag kang mag-alala, ang babaeng iniugnay kay Chairman Fu ay si Lucy, baka. Kilala niya ang super ng sasakyang iyon. Tara na. Maari mo bang ipaalam ang balitang ito kay Xiao Fu? Sino ka? Tita, kaibigan ako ni Wenyej. Dumating ako para dalawin kayo. Halika po, tita. Nasaan si Xiao Fu? Dumating ba siya? May sasabihin ako sa kanya. Tita, ano mang sasabihin ninyo, maaari ninyong sabihin sa akin. Maaari kong ipating kay Wenyej. Sige na nga. Ang katawan ko, baka hindi na magtagal. Natatakot ako na kapag wala na ako, mawawala rin ang katotohanan ito. Noong panahong iyon. Ganito ang nangyari, lagi siyang sinisisi ni Xiao Fu. Ganun pala, buti na lang. Hindi dumating si Wenyej, kung hindi, malaman niya ito. Tiyak na magpapatawad agad siya kay Jiang Yuan. Tita, sasagutin ko lang ang tawag. Si Lu Xiaoji, ngayong gabi si Chairman Fu. At Jiang Yuan ay magkakaroon ng engagement party. Ano, sigurado ba ang balita? Totoo ang balita. Galing ito kay Assistant Chen. Mukhang ito na lang ang paan. Tita, huwag ninyo akong sisihin. Pakibilisan ang takbo. Huwag mag-alala, Jiang Xiaoji. Tiyak na abot kami sa party ng maaga. Bakit parang kabado ako maghapon ngayon? Jiang Xiaoji, biglang pumanaw ang iyong ina. Ano ang sinasabi mo? Pumanaw na po ang inyong ina. Sige na, pakiusap. Bumalik tayo sa Jinshan Hospital, bilisan mo.
Pasensya na, Jiang Xiaoji. Iniutos ni Madam na dapat kang maihatid sa venue ng party. Ara. Ara. Ipara mo. Ara. 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 Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Sino ang nag-aalala? Ano, tumakas? Sa kalagitnaan ng daan, Tumakas ulit si Jiang Yuan sa kalagitnaan. may nangyari talaga. Kinuha niya ang 50 milyon ko. Hindi siya tatakas. 50 milyon? Ang laki naman ng ibinigay mo. Madam, ipapahayag pa ba natin ngayong gabi ang kasal niyang master? At ni Jiang Xiaoji. Wala naman siya rito. Ano pa ang ipapahayag? Jiang Yuan. Wala ka bang puso? Jiang Xiaoji, pakiusap, kumalma ka. Ma. Aiwan, Ma. Aiwan. Nandito pa ako para sa'yo. Nandito pa ako. Kung mapapayag mo siyang lumabas, papayag ako. Na ikaw ay magpakasal sa pamilya Fu. Sage. Sigurado ka bang hindi ka muna magkapahinga ng ilang araw? Narinig kong hindi pumasok si Wenyan nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala ako sa kanya. Paano ka nakapag-break ng pangako? Pasensya na po, tita. Ako. Umalis ka na. Ayoko makinig ng paliwanag mo. Ang perang nakuha mo, kukunin ko ng buo. Ito po ang perang ibinigay ninyo sa akin. Wala akong ginastos kahit piso. Pati na rin ang 5 milyon dati. Pakiusap, hayaan ninyo akong makita siya. Mayaman, gwapo. At tapat pa. Pasensya na, naabala ko kayo. Huwag mo nang piliin si Winnie Jetch. Ganito na lang siya. Nagpapahirap sa'yo. Hindi mo pa rin ba siya kayang bitawan? Let go. Ayaw ko. Tapos na ang kontrata natin. Sumobra ka na. Kasalanan ng babaeng yon, sinira ang plano ko. Sa wakas lumabas ka rin. Ma, ano ang sinabi ni Jiang Yuan sa'yo? Siya. Ibinabalik niya ang pera sa akin. Kasama na yung 5 taon na ang nakalilipas. Baka may hindi pagkakaunawaan.
Hanapin si Jiang Yuan. Umalis na si Mama. Si Fuenye ay ayaw na rin sa akin. Wala na akong natira. Aywan, kailangan mong magpakatatag. Kung ayaw sa'yo ni Fuenye, bulag siya. Ipapakilala kita ng mas maganda, halika muna. Akala mo magpapakamatay ako? Hindi mo gagawin yan. Sinabihan ko naman si Chutsingsi. Bakit wala pa si Chutsingsi? Hindi pa rin nahanap. Malapit na. Nasaan si Jiang Yuan? May mukha ka pang magtanong? Dahil kay Jiang Yuan, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Nasaan siya? Ngayon ka lang nag-alala? Sabi mo mahal mo siya. Pero agad kang lumipat sa ibang babae. Siya. Paulit-ulit niya akong iniwan. Minahal ba niya ako? Hindi ka niya iniwan. Noong araw ng kasunduan, namatay ang nanay niya. Kaya ka niya iniwan noon. Dahil nalugi ang negosyo nila at may sakit ang nanay niya. Kailangan niya ang perang yon. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Maniwala ka o hindi, nandun siya ngayon. Sa tuktok ng Yunshan Building. Ikaw na ang bahala. Dahan-dahan, uminom ka ng tubig. Masakit ang loob ko. Sige na, kain ka na. Dami-dami, ubisin mo. Bibili ulit ako. Fuenye, ang cute-cute mo. Hindi kita mamahalin. Sige na, huwag kang umiyak. Akala mo magpapakamatay ako? Hindi. Laging pangarap ni Mama na maging ligtas at malusog ako. Hindi ako magpapakamatay. Gusto ko lang lumabas para makahinga. Jiang Yuan. Sige, huwag kang umiyak. Jiang Yuan. Kayo na lang kaya ang mag-usap. Fuenye, huwag mong gamitin. Yung labi mo humalik sa iba para humalik sa akin. Kailan ako humalik sa iba? Sa buong buhay ko. Ikaw lang ang babaeng hinalikan ko. Lucy, Artista lang yun na hinir ko. Kung hindi ka hahanapin ng nanay ko. alam ko na, hindi naman ganoon kababa ang taste mo. Aywan. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga taon. Fuenye, wala na ang nanay ko. Akala ko. Ayaw mo na rin sa akin. Hindi naman. Alam ko na ang lahat. Kasalanan ko ito. Hindi dapat kita pinagdudahan. Ako ang may kasalanan. Dapat mas maaga kitang kinausap ng maayos.
Ang seat naman, pareho kayong naghahabol. Anong tinitignan mo? Mukhang masama ang mood mo. Kung hindi mo sinabing magpapakamatay si Aywan, hindi ko siya tatawagin. Pero ngayon, naayos na ang problema nila. Maganda naman yun, di ba? Maganda ano? Baka naman, gusto mo si... Babala lang, alam mo kung gaano. Tamahan ni Aywan si Fuenyi. Alam ko ang limitasyon ko. Tio, Xiao Yuan, umuwi ka na agad. Nalaman kasi ng lolo mo ang pagkamatay ng nanay mo. Bigla siyang hinimatay. Sa tingin mo, papayag kaya si Xiao Yuan? Patay na ang nanay niya. Pinag-aasawa na lang natin siya ng mayaman. Tutulungan lang naman natin siya. Pero yung si Zhang Laosan, mahigit 50 taon na yun. Ano naman ang 50? Maraming pera yun dahil sa demolisyon. Isipin mo, yung $1,000,000 dowry mapupunta rin sa atin. Tama. Tatawagan ko na. Si Zhang Laosan. Ipapark ko muna, una ka na sa taas. Dumating na si Xiao Yuan. Tia. Nasaan si Lolo? Lola niya, naglakad-lakad lang. Huwag kang mag-alala, okay lang ang lola mo. Tinawag kita ngayon, talagang gusto ko lang. Ipakilala sa'yo ang isang magiging kasintahan. Wala na ang nanay mo, kailangan mo na ng isang tao. Para mag-alaga sa'yo. Ang ganda-ganda ng pamangkin mo, pang artista sa TE. Parang artista talaga. Sa tingin ko, magpakasal na kayo mamaya, bibigyan kita. Ang 10,000 kada buwan. Teka, may boyfriend ako. Ano to? Hindi naman ito. Paano maihahambing ang boyfriend mo kay Ginoong Zhang? Si Ginoong Zhang ay mayaman sa demolisyon. Milyon-milyon ang nakuha niya. Kapag ikinasal ka sa kanya, magiging mayaman ka. Ang napakalaking kayamanan ay para na sa'yo. Pasensya na, ibigay mo na lang sa iba ang kayamanang yan. Huwag kang alis, nangako na ako kay Ginoong Zhang. Ikaw na lang ang magpakasal. Ikaw, itong pamangkin mo, paano ka nagsasalita? Ikaw, wala kang modo. Paano mo kinakausap ang tiyahin mo? Ang tiyahin mo ay, para sa ikabubuti mo. Ngayon, uso naman ang magpakasal muna. Saka magligawan. Subukan mo muna. Paano mo malalaman kung mag-work? Huwag kang mag-alala, magiging mabuti ako sa'yo. Sundan mo siya. Tumigil ka. Ano yon? Huwag kang matakot. Bilisan mo. Ikaw, hindi ka marunong tumupad sa tungkulin. Nakikipag-flirt ka pa sa ibang lalaki. Sobra ka sa sleeping pills. Nananaginip ka ba sa araw? Siya ang boyfriend ko. Ako, binigyan ko kayo ng mahigit 1,000,000, bayaran nyo. Xiao Yuan, pag-isipan mo na mabuti. Ang mga bata, kahit gwapo. Hindi naman yan makakain. Kami ay mga nakaranas na, kung sumama ka. Sa isang mahirap, walang mangyayari. Mahirap. Nakita mo ba? Patek Philippine na utilus na relo. Mahigit 40 milyon. Gusto ko lang itanong kung ibibenta mo lahat ng ari-arian mo. Makakabili ka ba ng isang strap ng relo? Masyadong malala ang ginawa ng tiyuhin mo. Kailangan ko bang ayusin sila? Wag na, dahil sa respeto sa lola ko. Patawarin mo na lang sila ngayon. Malamang masyado siyang nasasaktan, kailangan kong mag-isip ng paraan para mapasaya siya. Ayoko nang makipag-argumento sa inyo, ibalik nyo ang pera. Huwag kang mag-alala, Zhang. Nagsisinungaling lang yung babae. Mayaman yun, hindi siya magkakagusto sa kanya. Hindi siya, yung relo niya. Marami ng fake ngayon, siguradong class A lang yun. Nga, class A lang. Huwag kang mag-alala, Zhang. Pababalikin namin siya. Sir, hinahanap niyo po ako. Anong nangyari? Maganda ba? Maganda naman. Pero yung sombrero mo, Ang ganda talaga, di ba? ano bang nangyari sa kanya?
Binabalaan ba niya ako? Baka. Nakita mo yung couple avatar ko sa WeChat. Huwag kang magkamali. Sisters Avatar, yung series na yun. Magkasama kaming gumamit ni Kian Kian. Couple avatar kayo ni Lo Kian Kian. Hindi yun, baka. Nakita mo yung mga gwapong fenolo ko sa TikTok. Huwag kang mag-alala, hindi sila kasing gwapo mo. Hindi mo naman sila mahahawakan. Magtiwala ka sa sarili mo. Jen Yuan, ikaw. Sige, aminin ko na. Gusto ko lang yung katawan nila. Masama ba yung katawan ko? Mabuti. Mabuti, hawakan mo ng madalas. Hindi ko papayagan. Natitingin ka sa ibang lalaki. Pero, Subukan mong ulitin. sa totoo lang ako. Hindi ka pa rin natuto. Nakita mo, inayak siya ng presidente. Alam ko nang gustong mang-akit yan sa presidente. Namamaga yung labi niya. Baka, sinira siya ng presidente. Sayang, mali ang ginawa niya. Akala ko may kaya yung bagong sekretary. Ano ba ang kaya niya? Mali lang ang nakuha ko. So, ano ang ibig sabihin ng pagsuot mo ng sombrerong to? Hindi pa kita tinatanong. Birthday ko, binigyan mo ako ng green na sombrero. Ano ang ibig sabihin yan? Mali lang ang nakuha ko, siguro. Kahit anuman, marami na akong nasabi. Ngayon, paparusan kita. Ang lakas naman. Naipadala na ang imbitasyon sa class reunion. Ang sinabi mo na mayroon kang isang crush sa kanyang katawan. Tama, 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 ako lamang ay naglalaro sa kanya. Ikaw na mahal ko. Bibili ko sa iyo ang iyong paborito pagkatapos ng bagay na ito. Herms, Hindi ka pinaghihinalaan bago. Jiang Yuan ba ang fiancé na iyong si? fuck fancy, ang aming pangulo ay hindi nakatuon sa lahat. Hindi ko alam kung ang bagay na iyon ay lumabas. Ito ay bas. Ang hotel na yung nakabook ay may-ari ng aming pamilya. Hindi ko na sila na magbigay sa'yo ng libreng tiket. Lumang few, talagang bigyan mo ako ng isang mahabang mukha. Umalik ka muna at parko ang kotse. Mabutin. Anong pagkakataon? Jiang Xiaoji, bakit ka narito? Bakit hindi ka nagmamaneho ng Rolls Royce ngayon? Nagtapos ba ang lease? Huwag mong sakop ang iyong pangit. Nandito kayo. Paano? Yang at Jiang Yuan ikaw ay magkasamang. Dapat ikaw ang mga bisita sa walong-walong kahon. Halika, pumunta sa loob. Mangyaring sabihin ang aming boss ngayon. Sa lahat kayo malaya sa bayra. Sorpresa ba ang iyong asawa? Ito ay isang 6 na bituin na hotel. Narito ang isang kahon. Ang pinakamababang pagkonsumo ng daan-daang libo. Hindi ito mukhang asawa ni Yang. Hindi ito madali. Iyon ang asawa ko. Mga executives ng grupo ng Fu. Mababang key, kanan, ang hotel na ito. Ito ay nasa ilalim ng grupo ng Fu. Tila tayo ngayon. Lahat ito ay na-train. Eksakto, eksakto. Mangyaring MR Zhang. Pumont. Malinaw, ito ay ang fuenya ng aming pamilya na libre sa bayarin. Kalimutan ito. Ang mabuting tao ay hindi nakikipaglaban sa mga aso. MR Zhang, G Zhang, mag-alaga ng mabuti sa kanya sa hinaharap.
sinabi ko dalhin ko ang aking pamilya? Bakit nanatili ako? Isang pusibo. Jiang Yuan dito ay wala. Maaring pumasok ang mga pusa at aso, ang mga taong dinala mo. Kung nakakaapekto ito ng gana ng bawat isa, masama ito. Tama si Yankee. Yun ay, si Ji Zhang ay isang executive ng FUS. Kung magdadala ka ng isang tao, hindi maganda ang makasakit ng iba. Sige, hindi na rin ako sasali. Sandali, maglagay ka ng upuan dito sa tabi ko. Halika ka. Paupuin natin siya doon. Kapag katabi kita, nadudumihan ako. Jiang Yuan, huwag kang magmalaki. Sino ang nagbubuga ng hangin dito? Napakabaho. Kian Singsi. Bakit ka nandito? Nang malaman kong darating ka, agad akong dumating. Ang bait mo. Akala ko sino, sila palang tatlong magkakampi sa eskwelahan, sayang. Hindi ubra ang pagiging bastos sa lipunan, akala ko sino. Ang nagbubuga ng hangin dito, ikaw pala. Liangke, ang sama ng hininga mo. Hanggang ngayon hindi pa rin gumagaling ikaw. Walang nakalaang puwang para sa inyong dalawa. Umalis na kayo. Ang puwang na ito ay inilagay ng boyfriend ko. Anong karapatan mo? Paalisin sila. Nakakatawa, boyfriend mo. Jiang Yuan, nabaliw ka na ba sa galit? Alam niyo ba kung sino ang boyfriend niya? Si Fuenye. Paano nangyari iyon? Siya pa. Alam mo ba kung magkano ang yaman ni President Fu? Siya ang pinakamayaman sa buong mundo. Magbibiro kayo tungkol sa aming presidente. Alam nyo ba ang kahihinatnan niyan? Jiang Yan, hindi ka pa magsosorry. Noong nag-aral pa ang tatlong ito, hindi na alam ang kanilang lugar. Hanggang ngayon danoon pa rin, magsorry na kayo. Magsorry na kayo, kayo ang may kasalanan. Huwag nyo kaming idamay. Ako, Paano kung hindi ako pumayag? basta samahan mo ang asawa ko, isang gabi. Hayaan ko ang nangyari ngayon, parang malang nangyari. Ano sa tingin mo? Lumapit ka, sasabihin ko sa iyo. Sasaktan mo ako. Ikaw ang mababa ang tingin sa sarili. Huwag mong isipin na katulad mo ang iba. Tawagin ng mga guard kung sasaktan mo si Yankee ngayong araw na ito. Hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Ang yabang mo. Sino ka? Hindi kaya ikaw? Ang sinasabi ni Jiang Yuan na boyfriend. Ako nga, ano naman. Mukha namang presentable, magsosorry ka ba para sa kanya? Sasabihin ko sa iyo, hindi ko kayo patatawarin. Humihingi ng paumanhin. Narinig mo ba? Humingi ka ng paumanhin. Humihingi ng paumanhin. Paumanhin, wala akong mata para makilala ang bundok tay. Hindi ko alam na asawa mo pala siya. Mali ako, mali ako. Alang siyang boyfriend ni Jiang Yuan. Ay ang presidente ng Fu Group pala. Sabi ko na, hindi mukhang ordinaryo si Jiang Yuan. Di ba? Humihingi ng paumanhin. Paumanhin Jiang Yuan, hindi ko dapat pinahirapan ka. Napakababa ng boses mo, hindi ko marinig. Jiang Yuan paumanhin ako. Napakalakas ng boses mo, nasasaktan ang tenga ko. Jiang Yuan, bilang magkaklase tayo noon. Magkaklase pala tayo. Akala ko, mga kaaway tayo. Aywan, ano nung? Sinabi niya sa'yo kanina. Sabi niya, samahan ko raw ang asawa niya isang gabi. Presidente Fu. Mali ako, mali ako. Hindi ko alam na kayo pala siya. Mga tauhan. Presidente, Dalhin siya para magpakapon. dalhin na. Honi, Presidente Fu. Ang galing mo, Presidente Fu. Palagay ko talaga, yang si Liangke at si Zhang Dafu ay hindi mabuting tao. Na Presidente Fu, mag-add tayo sa WeChat. Tigil! Mukha ba akong tanga sa inyo? Umalis na tayo. O nga pala, sila ang magbabayad. Kabuwang 38,000. Sino sa inyong tatlo ang magbabayad? Ayos ba yan? Pagsipsip, napunta sa maling paa, di ba? Sino sa inyo ang nanlait kay Jiang Yuan kanina? Kayo ang dalawa ang magbabayad o ako na ang alis? Walang alis. Huwag kayong umalis. Huwag kang umalis. Sabihin mo, yung Jiang Yuan na pinabantayan mo, may balita na. Linawin mo, kahapon pa ang sinaktan siya ni Presidente Fu. Sino ra sinaktan ni Presidente Fu? Si Jiang Yuan. Nakita mo mismo, kahapon lumabas siya sa
Opisina ni Presidente Fu, namamaga ang labi. CJ, bantayan mo pa rin si Lu Xiaoji. Sa tingin ko, hindi naman banta sa inyo si Jiang Yuan. Si Jiang Yuan. Paano siya saktan ni Wen Yej? Di ba ngayon, sobrang close na sila? Hindi pwede. Papakita ko sa'yo. Sino talaga ang karapat-dapat para sa kanya? Tikman mo yung isda nila, ang sarap. Hindi mo ba sila sasawayin? Di naman sila gutom siguro. Hayaan mo na, kain tayo. Ate, di ba parang ang weird ng atmosphere? Pasensya na, nakakaistorbo. Alam mong nakakaistorbo, umalis ka na. Para bang hindi kita nakita. Boss Fu, ito si chairman ng SK Group. Gusto niya mag-collaborate sa Fu Corporation. Kumusta, Boss Fu? Matagal na kitang naririnig. Pagpahinga, wag negosyo ang pag-usapan. Di ba sabi mo close kayo ni Boss Fu? Wen Yej, nag-research ako. Ang electric vehicle sector ng grupo natin at ng SK Group magkatugma talaga. Sila ang nangunguna. Hindi tayo close. Huwag kang pamilyar. Baka magselos girlfriend ko, malaking problema yan. At saka, kumuha na kami ng bagong teknolohiya. Wala na silang laban. Umalis ka na. Wen Yej, Umalis ka. ayos ah. Kaya pala, matagal nang gusto ni Ayuan sa'yo. Kumakain ka na, nagsasalita ka pa. Chairman Gu, pasensya na po. Lu Xiaoji, bumalik ka na lang sa showbiz. Di ka bagay sa high society. Chairman Gu, pakinggan niyo po ako. Pakinggan niyo po ako, Chairman Gu. Jiang Yuan, hindi kita palalampasin. Hey Je, kailangan ko ng tulong mo. Presyo, usapan. Magpipirma lang ako ng kontrata, lalabas agad. May tao ba? Lumabas ka. Nakikita kita. Bitawan mo ko. Sorpresa. Anong sorpresa? Gulat ang nangyari. Akala ko magugustuhan mo. Kukunin ko ang kontrata, ikaw ang magmaneho, hintayin mo ako sa labas. CJ. Fu Wenye, hindi na ako muling magpapaloko sa iyo. Sino kayo? Bitiwan ninyo ako. Bitiwan ninyo ako. Iwan. Iwan. Baka may nangyari kay Iwan. Zhenzhou. Kasagalan komunikasi. Iyon. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Jiang Yuan. Nakita na naman tayo. Ikaw pala. Siyempre, ako. Dahil hindi mo sinunod ang babala ko. Wala akong magagawa kundi ito.
Bawal pumatay. Sino ang nagsabing papatayin kita? Basta may makakatulog sa iyo, sa tingin mo, makakapag-asawa ka pa ba sa pamilya Fu? Painumin ng gamot. Bitiwan mo ako. Huwag mo akong bigyan. Kalagan. Itapon dun. Bitiwan ninyo ako. Huwag kalimutan mag-leave. Narinig ko, 2 taon na ang nakalilipas. Ang nanay ni Wenny Gigi. Ay pumigil sa inyong dalawa. Kung nangyari na noon, pwedeng mangyari ulit. Sa tingin mo, Kung makikita niya ngayon ang malaswang itsura mo, ano kaya ang gagawin niya? kahit hindi na posible sa akin at Wenny, hindi ka rin makakapwesto. Dapat namatay ka na lang kasama ng nanay mo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng nanay ko? Wenyi, may nangyari kay Jiang Yuan. Mayroon akong signal source. Ma'am, huwag kayong mag-alala, umupo muna. Hindi ba kayo ayaw kay Jiang Xiaoji? Mabait na bata si Jiang Yuan. Noon, nagkasama sila ni Wenyi. Akala ko pera ng pamilya Fu ang habol niya. Pero nalaman ko, hindi pala. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gawin na. Mas maganda pa ito kaysa sa mga artista. Ngayon, swerte namin. Ang boyfriend ko ay ang presidente ng Few Group. Kung gagalawin ninyo ako, hindi ko kayo palalampasin. Totoo ba ang sinasabi niya? Ikung totoo man. Ngayon, huli na ang lahat para magsisi. Gawin nyo na. Pwedeng dagdagan ko ang bayad sa inyo. Gawin niyo na. Bitawan mo. Ayuan. Hulihin ninyo si Luxi. Baka may kinalaman siya sa pagkamatay ng nanay ko. Ayuan. Kumpirmado na ni Boss Fu, si Luzi ang pumatay. Sa nanay ni Jiang Qiaoji. Tapos na. Lahat ay lumipas na. Mahuhuli ang masasama. Lolo, Xiao Yuan. Pumunta ako sa ospital para bisitahin ang nanay mo. Pero wala siya sa kwarto. Lolo, nasa ang nanay ko ngayon. Hindi basta-basta makakapasok. Gigising pa kaya ang nanay mo? Siguradong gigising siya. Bukas ang kaawan ng lolo mo. Dapat kang pumunta. Para sa lolo.
Sino yan? Hindi, huwag na. Si Xiao Yuan ba yan? Ikaw, pwede. Siya, hindi. Sige, hindi na rin ako papasok. Ikaw na ang magpaliwanag sa lolo. Sandali, pasok na kayo. Baka kasi siya ang mapahiya mamaya. Lolo, Lolo, maligayang kaarawan. Halika, dito ka sa tabi ko. Sej, gutom na siguro kayong lahat. Umupo na kayo. Kumpleto na, kakain na tayo. Sandali. Halika, halika na. Sanglausan, hinihintay ka na lang. Dito ka, dito. Lolo, maraming pagpapala. At mahabang buhay. Imported na brandy mula sa France, di ba? Tama. Mahal yan, libo-libo ang halaga. Ang mahal. Sino ba to? Ang laki ng regalo? Hindi pa ako nakakatikim ng alak na ganyan. Salamat sa lolo. Hindi ko matanggap ng walang dahilan. Ito ay, tatay. Siya ay narito ngayon para kay Xiao Yuan. Para magbigay ng regalo. Lolo, ako ngayon. Ay narito para hingin ang kamay ni Xiao Yuan. Lolo, sabihin mo ulit iyon. Malinaw na ang sinabi ko sa'yo. Hindi kita pakakasalan, may boyfriend ako. may boyfriend si Xiao Yuan. Ang tanda naman nito, tatay. Maganda lang ang lagay niya. Nakikita mo ba itong alak? Iyan ang tunay na kayamanan. Hindi tulad ng iba, kumuha ng bagay. Ayaw ilabas. Lolo, ito ang regalo ko sa inyo. Ano bang magandang maibibigay mo? Baka naman galing lang sa Peko Class A, iyang dala mo. Kung mas mahal pa yon sa akin, tatawagin kita ng 3 bises na lolo. Ang tanda naman nito, masisiguro mo bang? Hindi masasaktan ang katawan ni lolo sa alak na ito? Xiao Yuan. Hindi bagay ang ganyang nigalo sa okasyon. Tingnan mo sila, alak na sikat ang dala. Ano naman ang masama sa regalong ito? Ayan, hindi na nagpapanggap. Hindi ba sabi mo, Patek Philippe ang dala ng boyfriend mo? Bot lang ng alak mula sa basurahan ang regalo. Ikaw kaya ang kumuha ng ganyan. Lolo, ito ay laimaw na koleksyon ng pamilya namin. Hindi matantya ang halaga nito. Siguro nasa 10,000. 10 milyon. 10 milyon, basta-basta mo lang ibibigay. Parang tanga lang ang tingin mo sa lolo mo. Xiao Yuan, palayasin mo na itong tao. Nandito ang mga kamag-anak at kaibigan. Kung hindi ka nahihiya, nahihiya ako. Parang hindi maasahan ang lalaking. Nakilala ni Xiao Yuan. Tumigil ka, masaya na ako na. Nandito si Xiao Yuan ngayon, para sa akin. Mas masarap pa ito kaysa sa mga imported na alak. Gusto ko talaga ng Chinese wine. Salamat sa pag-isip, pero ibalik mo na lang itong alak. Paalam na. Nandito na siya, subukan mo na lang. Para malaman mo kung gusto mo, baka naman nagyayabang lang ito. Problema na yon sa ugali, lolo. Ayaw mo rin namang makita si Xiao Yuan na mapahamak. Buksan ng bote. Tikman mo, tatay. Ungkol naman dito. Ang bango ng alak na ito. Nga, sa lahat ng taon, ngayon ko lang ito nakita. Ang sarap ng alak. Bigyan mo ako ng isang baso. Ang ganda talaga, malambot sa lalamunan, at ang haba ng lasa pagkatapos. Nakakamangha talaga, napakaganda. Tatay, hindi mo dapat ipagtanggol yung lalaki dahil lang sa pride mo.
Nalaman ko na, ito, yung Laimaw 1,935. Lahat ng impormasyon, tama. Paano nangyari yon? Pero ang huling pagkakataon na lumabas ang alak na ito, ay nakuha ito ng chairman ng Fu Group sa isang auction. Sabi ko na nga ba, peke yan. Kung totoo yan, mapupunta ba sa'yo? Bakit hindi pwedeng mangyari? Chairman ng Fu Group yon ah. Taas na tao yan, makikipagkaibigan ba yan sa'yo? Nga, huwag ka nang magpaloko. Sa kasamaang palad, ako nga ang chairman ng Few Group. Hayaan niyo akong magpakilala ng formal. Fu Wenyi, presidente ng Fu Group. Ang boyfriend ko. Ang aking nobyo. Totoo ang sinasabi niya, totoo. Ano? Totoo pala, nasaktan na natin ang mayamang tao. Kailangan ko bang paalisin ka? Hindi na, hindi na. Lolo, ako ang nagkamali. Huwag mo akong sisihin. Sina Zhao Mingwen at Zhao Lianqin. Sila ang nag-utos sakin. Binigyan ko sila ng 1,000,000. 1,000,000? Aya pala kayo ang dahilan. Kung bakit ininsulto si Xiao Yuan. Hindi ba kayo nahihiya sa kapatid nyo? Hindi ba't dahil namatay na ang kapatid ko, kaya gusto kong ipakasal si Xiao Yuan? Patay na? Tumahimik ka. Ang nanay mo ay talagang umalis na? Mabuti na lang. Hindi na siya maghihirap. Tapusin na natin ang handaan ngayon. Pagod na ako. Xiao Fu, noong una kitang makita. Akala ko, ikaw at si Xiao Yuan ay talagang magkatulad. Nga, magkakamag-anak tayo, dapat madalas tayong makita. Ang gusto ni Ayuan, gusto ko rin. Xiao Yuan, Dala ko pa naman ang ilang cordyceps at ginseng. At mga alahas. Pero kung peke raw sa inyo, kukunin ko na lang ulit. Gusto mo ba? Dati, tita ko lang naman ang gusto para sa iyo, kaya gusto kong maghanap ang mas magandang kondisyon. Sige na. Alam ko lahat ng nasa isip mo. Kung ikaw at tito ko ay magiging mabait sa lolo ko sa hinaharap, babalik-balik ako. Pero kung hindi, ako mismo ang kukuha sa lolo ko. Ano bang sinasabi mo? Di ba dapat lang maging mabait? ama ko yon, paano ko naman? Hindi pagmamalasan? Kukunin ko muna ang mga gamit. Sa susunod kong balik, depende sa mood ko kung ibibigay ko sa inyo. Ano ibig mong sabihin? Pinapabigay sa'yo ni Mama ang perang ito. Sabi niya, karapat-dapat ka. Sige, hindi na ako mahihiya. Ang tao, sa huli, nagiging ang taong kinamumuhian niya. Anong klaseng tao? Mayaman. Sabi ni Mama, kung may oras, kumain tayo sa bahay. Nga pala, nagdesisyon akong baguhin ang trabaho mo. Bakit hindi sumagot si Lu Xiaoji? Di kaya hindi siya kontento sa performance ko? Mukhang kailangan kong umaksyon. Tutulungan ko si Lu Xiaoji. Napaalisin si Jiang Yuan sa kumpanya. Dati, na magabibig mo dahil naglandi kay Boss Fu. Kung maulit pa yon. Ayos. Natutulog pa nga hawak ang larawan ni Boss Fu. Jiang Yuan, ngayon, talo ka na. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Sino ka?
Assistant Chen, ako si Anru mula sa Design Department. Nagpapahinga ang presidente. Kung may problema, kausapin mo ang supervisor mo. Pero may importanteng bagay ako sa presidente. Tungkol kay Secretary Jiang. Papasukin mo siya. Presidente, sa tingin ko, hindi pa rin tumitigil si Secretary Jiang sa pag-asa sa inyo. Sige, sabihin mo ng detalyado. Ilang araw ko na siyang pinagmamasdan. Tuwing dadaan siya sa opisina ninyo, matagal siyang tumitigil. Siyempre, gusto niya ng chance encounter. Mukhang mas mahal pa ako ni Ayuan kaysa sa inaakala ko. Ano pa? May ebidensya ako. Kaninang tanghali, nakita ko mismo. Nakayakap siya sa larawan ninyo sa pagtulog. Kitang-kita, hindi pa rin siya tumitigil. Ipadala mo sa akin ang litrato. Binura mo. Magaling empleyado. Patuloy na bantayan. Bigyan mo siya ng isang buwang sweldo bilang gantimpala. Sage, Salamat, Boss Fu. Sisikapin kong lalo pang magpursige. Humanap ng mas maraming ebidensya. Jiang Yuan, tapos ka na. Pampublikong lugar, mag-ingat ka naman. Ikaw ba ang gustong yumakap sa akin? Magpanggap ka pa. May ebidensya ako. Anong ebidensya? Siyempre, ebidensya ng paghahangad mo sa akin. Baliw. Ikaw ang kumuha. Inamin mo. Nakalimutan mo ba ang isang bagay? Ano? Hindi ba ito ang litrato noong tumawag ka sa akin? Pero, gusto ko talagang yumakap sa iyo. wala akong nakita. Pasok. President, ito ay para kay MS Jiang. Abiso sa paghirang ng tauhan. Ito ang plano para sa taunang pagtitipon. Ipatawag ang Departamento ng Tauhan para sa pulong. Harapin na ba siya ng presidente? Ang pangunahing dahilan ng pagpupulong ngayon ay may isa. Abiso sa paghirang ng tauhan. Ang kasamahan nating ito. Naninigas ba ang mata mo? Opo, President. Medyo sumasaki ang mata ko. Ipinapahayag ko si Jiang Yuan. Ang magiging pansamantalang punong disenyador ng inyong departamento. Punong disenyador. Nagkakamali ba ako? Ang mga likha ni Disenyador Jiang Yuan ay nagkamit ng maraming premyo sa internasyonal. Espesyal na gantimpala sa Red Dot Award. Bagamat baguhan siya sa kumpanya, naniniwala akong kaya niyang gampanan ito. Ang galing pala ni Jiang Yuan. Kaya pala biglang dumating. Sabi nila, ilang sino lang. Ang nakakuha ng gantimpalang iyon. Ang galing. Salamat sa inyong lahat. Umaasa akong susuportahan niyo. Ang aking trabaho. Kung hindi ko mapapataas ng doble. Ang kita ng departamento, ako mismo ang magbibitiw. Sinasabing sangkot sa pagpatay ang sikat na si Luzi. Nagkamali ba ako ng kinanigan? Gusto mo ba ng cup, Jiang Yuan? Kukuha ako para sa iyo. Ang bilis ng pagbabago ng taong ito.
Ano na ang naihanda? Sagot po sa inyo, Ma'am, lahat ay handa na. Mabuti, ngayong araw na ito. Ako ay mag-ayos ng kasunduan para sa pagkapakasal ni Wenny at Aywan. Inimitahan ang mga kilalang tao sa lipunan. Dapat tayong maging magaling na host mamaya. Opo. Tita, hindi ba masyadong marangya ito? Hindi. Ma, Tita, Sa ganitong araw. Paano ninyo kami hindi ipapaalam? Hindi pa siya yun, ang tinatawag na best actress na si Chenji. Narito rin siya pala. Narinig ko na noong mga panahon, siya ang nakialam sa pag-aasawa ng mga magulang ni Ginoong Fu. Pagkatapos ay nagpakasal siya sa ama ni Ginoong Fu, si Fu Nanson. Maaring may magandang palabas sa sitwasyong ito. Hindi kayo welcome dito, pakiusap umalis kayo. At maraming tao dito. Kung talagang magkagulo, baka ang kasunduan para sa pagpapakasal na ito ay maging katawa-tawa. Ikaw, kung pag-usapan talaga, si Matandang Fu, ang tunay na ama ni Wenye. Kaya, natural lang, ako ay may tuturing na kalahating ina ni Wenye. Normal lang na dumalo ako sa kanyang kasunduan para sa pagpapakasal, di ba? Tama ba ang sinasabi ko? Tinglan, huwag ka nang magulo. Hindi pa ako nagsasalita. Anong mata ang nakakita sa akin na nagugulo? tatay, maaari kang pumasok, ngunit siya ay hindi. Matandang Fu, alam ko na ang pamilya ninyong Fu ay hindi ako itinuturing na tao. Wenyi, ang lakas ng amoy ng tsaa. Kapag ibang tao ang nagtrato sa iyo bilang tao, pakiusap, magpanggap ka rin ng maayos, huwag kang magpanggap na green tea. Walang galang. Dahil hindi kayang turuan ng ang manugang na babae. Ako na ang hahalili sa ate. Para turuan. Dahil hindi kayang disiplinahin ng tiyuhin ang karida. Ako na ang magtuturo sa halip. Hinampas mo ako. Naniniwala ka na ba ngayon? Matandang Fu. Tinawag niya akong kerida sa harap ng napakaraming tao. Alagaan mo ba ako o hindi? Ang pagtawag sa iyo na karida ay isang karangalan pa sa sinaunang panahon. Masasabing isang labas na asawa lang. walang galang, hindi ka pa pumapasok sa pinto ng pamilyang Fu. Ay nangahas na hindi igalang ang nakatatanda. Sa tingin ko, ang kasunduan para sa pagpapakasal ngayong araw na ito. Huwag na lang. Hindi ka pwede magdesisyon dito. Ano ang sinabi mo? Hindi ka pwede magdesisyon dito. Si Aywan ang itinadhana kong manugang. Sige, tapos ka na sa paglaki at malaya ka na ngayon ha? Sabi ko sa iyo, kalahati ng shares ng Fu Group ay akin. Pwede kitang tanggalin sa pwesto anumang oras. Ngayon, paupuin mo itong babae na ito para lumuhod at humingi ng tawad. At hahayaan ko na lang kayong dalawa. Old Fu, sobrang simple lang ba naman ang pagluhod? Gusto kong siya. Sampalin ang sarili ng 100 beses bago pwede. Grabe talaga, ito na ba ang galit na galit para sa minamahal? Tungkol sa shares ng Fu Group, baka tanggalin na lang talaga si President Fu sa pwesto. Sino ba ang nakakaalam? Fu Nanson, hindi ka tao. Inay, Lumuhod ka at sampalin ang sarili mo, ganoon lang kadali. hindi pwede, may paraan ako. Kapag ngumiti si Aywan, wala nang magiging magandang buhay para sa iba. Lumuhod ka na. Dalawa. Tatlo. Nababaliw ka na ba? Tandaan mo, 100 beses ha. Tumigil ka. Aywan, masakit ba ang kamay mo? Masakit. Tingnan mo ang mensahe sa grupo. Engaged na ang C. Nga, sino ba ang fiance ng C? Bakit hindi ko makita? Hindi ko rin makita, ang inggit naman. Ang makapangasawa ng gwapo at mayamang C. Hindi ba iyan si Jiang Yuan? Fuenyi, tinanggal ka na sa posisyon.
Talaga ba? Funanson, lalaban ako sa iyo. Inay. Iwan mo ako. Inay. Iwan mo ako. Inay. Bitawan mo ako. Inay. Hindi na kailangan, nakuha ko na ang karamihan ng shares. Ngayon sa kumpanya, ako lang ang may desisyon. Totoo ba? Ngayon, wala kayong magagawa sa akin. Ano? Hindi ko lang inakala na gagawin mo ito lahat para sa kanya. Ngayon, naintindihan ko na. Hindi kayo welcome dito, umalis na kayo. Jiang Yuan, narinig mo na ba? Ano? Nag-engage na ang ating president. Hindi ko alam yan. Di mo ba tiningnan ang group chat? Tingnan mo, nag-usap na lahat. Nga, ngayon, lahat ay naghula kung sino ang magiging asawa ng ating presidente. Inakamalamang ang anak ni Ji Chen. Bakit? Dahil magkababata sila ng ating presidente. At dati, maraming beses na nakita ang mga empleyado na magkasama silang kumain. Nga, Fuenye, tapos ka na. anong sinasabi mo? Wala. Huwag mong ikala. Sabihin mo ng totoo, sino ba ang anak ni Ichen? Kaibigan ko, Kaibigan lang talaga. di pa nga kami nagkahawak kamay. Gusto mo pang maghawak kamay? Hindi ang ibig kong sabihin, wala kaming anumang pisikal na pag-usap. Gusto mo pang may pisikal na pag-uusap? Wala kaming pagkakataon na magkita ng pribado. Gusto mo pang makita ng pribado? Jian Yuan, tama na yan. Naiinis ka na ba sa akin ngayon? Ayuan. Ang taong ito, buong puso't kaluluwa, ay sayo. Kailangan palawakin ang negosyo sa Afrika. Ipapadala kita roon ng 3 taon. Wala kang tutol, di ba? Presidente, ako, 5 taon. Presidente, hindi na ako ulit talaga. Kung may susunod pa, magsulat ka ng report at mag-apply. Sage. Halos handa na ang annual party. Dapat kang dumalo kasama ang asawa. Naiparating ko na sa lahat ang balita tungkol sa asawa. Sasabihin din ba sa kanila? Huwag na. Bigyan natin sila ng sorpresa. Sage. Narinig mo na ba? Sasama ang presidente at ang asawa niya. Nga, nakakatuwa. Hindi ko alam kung gaano kaganda. Ang asawa ng presidente. Nga, Hintayin kita sa kabilang dulo. Sige, bigyan kita ng surprise sa simula. First time kong maglakad sa red carpet. Medyo kinakabahan pa rin. bakit hindi pa siya dumarating? Ang kotse na ito, simbolo ito ng pagmamahala namin. Masaya si Fuenye pag nakita niya ito. Ang bilis mong magmaneho, nagmamadali ka ba? Ang gwapo. Okay ka lang, classmate. Jiang Yuan, bakit ka nanito? Umalis ka. Anong nangyari? Ito ay para lang kay presidente at sa asawa niya. Wala kaming karapatan, mga empleyado lang kami. May magandang spot ako para makita ang asawa ng presidente. Huwag kang mag-alala, di siya kagandahan mo. Ano ba to? Pero ako, Kung hindi ka alis, magagalit ang presidente. Hindi namin kayang pigilan siya. Huwag mong isipin na dahil na-promote ka, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano dito sa Fu Corporation. Isang chief designer ka lang. Isa ka lang sa mga middle management.
Tama, ano ba ang pinagyayabang mo? Paano kung para sa akin ang red carpet na ito? Narinig nyo ba? Di nyo ba alam? Akala nyo asawa siya ng presidente. Siya nga. Sobra na kayo, Anruo. Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Anruo, palagi kang sumusunod sa Agos. Bakit ngayon, di mo na alam ang lugar? Sabihin ko sa'yo, kung hahangan mo pa ako, di ako magdadalawang isip na. Ipalabas ka rin. Guardia. Fang Mui, naiinggit ka lang. Dahil kinuha niya ang posisyon mo bilang chief designer. Ginagamit mo ang posisyon mo para sa personal na galit. Ano ngayon kung personal? Palayasin. Fang Mui, magsisisi ka. Palayasin. Sino ang maglalakas loob? Dumating na ang presidente. Presidente, nilalabag ng dalawang ito ang kaayusan. Natatakot ako na maabala nila kayo at ang inyong asawa. Natatakot kang maabala ang asawa? E di umalis ka. Ipakilala ko sa inyo, ito ang magiging asawa ng presidente ng Few Corporation, Jen Yuan. Sa wakas, nangakapit na ako sa pinakamakapangyarihan sa kumpanya. Alam mo na ba ito? Anong sinasabi mo? Tinutulungan ko lang ang nangangailangan. Sasabayan kita. Kakampi mo pala ako. Bakit hindi mo sinabi? Pinagmukha mo akong tanga. Di ba? Sandali. Dalhin kita sa isang sorpresa. Ito ang sorpresa ko para sa'yo. Nandito pa pala siya. Kahit sa pinakamasakit na panahon, hindi ko naisip na ipagbili ito. Ito, Pagkatapos ng meeting ko, isasakay kita. CJ. Ako ang sumagip sa may bahay. Ako si Anruo. Ang galing ng mga taong may swerte. Sino ba naman ang tatanggi sa magandang pagkakataon? naayos mo na ba ang mga taong sinabi ko? Huwag kang mag-alala, sigurado mapapahiya si Jiang Yuan. Nang lubusan. Kasalanan ng babaeng yon. Dati, si Jian Qinglan ay isang marangal na tao. Hindi siya nananakit. Kasalanan ng taong yon na nanggulo. Aray, ang sakit. Ihanda mo ang sasakyan. Gusto kong makita siyang mapahiya ng personal. Sage. Jiang Yuan, congratulations. Salamat. Jiang Yuan, napakarami mong nainom ngayon. Tulungan kita. Dahan-dahan ka. Inuman ko na to. Kayo bahala. Lasing ka na. Para kay Jiang Yuan, handa akong gumawa ng lahat. Sasamahan kita sa kwarto mo para magpahinga. Sage. Hindi ko na kailangang dalhin pa ang dali ng trabahong to. Apos na. Hindi na kita sasamahan papasok. Kaya mo na yon. Huwag po kayong mag-alala. Kaya ko po. Sige na po kayo. Ikaw ang asawa ni Jifu, di ba? Ako ang kasama ng asawa ni Jifu. Tama. Pero, parang may problema sa paningin ni Jifu. Bakit siya ang napili? Sage na. Pa sa papel na ito sa pelikula, gagawin ko ang lahat. Ang gwapo.
May narinig akong may nangyayaring kalokohan sa company party. Sino yan? Sumunod ka sa akin. Ikaw ang manguna. Tingnan ninyo ito. Ito ang tinatawag na asawa ng Pangulo ng Pamilya Fu. Bakit ang daming tao dito? Hindi ba ito si Anruo? Sino ang nagsabi na siya ang asawa ng presidente? Diyos ko, hindi ba itong lalaki yung sikat na batang artista sa industriya ng libangan? Natulog si Anruo sa kanya. Hindi ba ito ang benepisyo ng pagiging alipin ng asawa ng presidente? Hindi ako makatis. Gusto ko rin makasama sa malaking tao. Nasaan si Jiang Yuan? Nasaan si Jiang Yuan? Jiang Yuan. Wenye, mahal kita. Jian Yuan, mahal din kita. Ikaw ang pulang tala sa aking palad, tanging kamatayan lamang. Makiwas sa akin.